Good morning, good afternoon, good evening mga Mars, mga Pars! So day's work is done. Ayan. Madami-dami tayong nilinisan. Anong amoy to? Ito yung naamoy ko. I think may ibang amoy dito sa sasakyan or yung sasakyan na umalis. Dito na talaga ako nagpa-park sa loob. Dahil sa labas, natatakot ako mag-park doon. Kasi tuwing umaga may naglilinis or daytime naglilinis ng snow. Natatakot ako na ma-aksidente yung sasakyan ko ba, baka masali og daro. Kasi it's possible na mangyari ganon. Kaya lang minsan nahihiya din ako mag-park dito. Dahil everyday hihiram ako ng card sa reception. Nasundo ko na yung ating mixo at habang nasa sasakyan ako kanina, may nakuha akong murang mystery grocery dito sa Co-Market. Diyos ko, kinabahan ako kanina na hindi ko makuha kasi tagal-tagal ko itong inantay dahil tuwing ino-open ko siya nung previous days, weeks, hindi ko talaga maabot-abutan kasi may nakauna sa akin and today ay naabutan ko. Ang binayaran ko dito ay 10 euro lang. So baka maganda-gandang surprise to dahil medyo may kamahalan siya. Yan yung ating mixo. Okay, wait me. Wait. You need to put your hotdog. Asos, paano man ang hotdog? Kasi si Pupo na ang nakalagay sa kanyang kalo. Ha? Ayan na sila out. Amita, we go there inside because we need to pick up that grocery. Ha? Ang daming tao dito ngayon. What is blue? We go inside because it's cold. Let's go. Yo, okay, go. Sana yung ating cellphone. Dahil andito yung code na ipapakita natin. Cashier. You go there, you go. Huh? What now? Okay, we go there because we need to pick up our grocery. We go there. Ano na naman yung hinahanap mo? Hey, no candy. Eh, no candy. Ayan. Ayan, may hanapin mo na ako dito. Come here. No, you still have candy at home. And you can't eat nowadays because we are figuring out that skin of yours. Kasi I think sa candy to siya. Kaya siya nagkaka-allergic sa kanyang balat. Wait. Our groceries not yet pinakuha pa dun sa loob. Let's go. Ha? Ayan no. Ito yung nakuha natin. Ano kaya meron dito? Ha? Mita? Mita. Baka good to ba nga grocery kasi medyo may kamahalan siya, 10 euro compared dun sa usually na binibenta nila na tag 5 euro, 8 euro. Sana may chicken or fish. Pero meron pa tayong fish dun sa bahay, yung niloto ko kahapon na paksiw. Yes. Yo, sila pakete auto. Yo, onse pakete auto. Come here. Kasi madami sasakyan. Come here. Ha, you go. Yo, come here. Ongko. Malapit daw to dito sa church na pinupuntahan nila ng kanyang caretaker. Hindi ko pa makita dito yung ating grocery kasi madilim. Pero parang may karne siya, besh. Karne talaga, Mars. Mahal kaya ang karne. Kung alam nyo lang, may karne, may sausage. Ayan kung ano-ano pa, may pa-burger pa. May salad. Let's see kung ano yan. At least nakatipid-tipid na naman tayo kahit hindi ako makapunta nowadays ng
dumpster. Meron pa din yung murang pag-grocery. Yes. Dahil lang patrakeho ka. Ah, it's really close. So you know where it is. Okay, so I will put your seatbelt now. Ati, manaw. You. Mix no stay fast because I feel cold. Dito kami sa City Market kasi magdi-deposit ako sa bangko. May nakisuyo lang kaibigan na magpadala sa Pilipinas. So, cash ang binigay sa akin. Kailangan ko ipasok sa bangko para maipadala ko sa Pinas. Yung ating mix, so ayaw niya maglakad. Gusto niya yung cart na sasakyan. Sabi ko, ang lapit lang. Yes. Yo, hey, we are just there. Oh, we are so close. Bye-bye. Hey, pa. Diyan lang tayo, oh, diyan lang tayo. Sobrang lapit lang. And we don't need to go inside. Gusto niya sumakay dun sa cart, eh. Hindi naman tayo magtatagal dito. Diyan lang tayo, oh. Sa ATM machine. Gusto siguro magtrabaho nitong batang to ba ng taga-arrange. Okay, no ni. Arrange it. Push. Gusto niya i-arrange, oh. You done? Yeah. Okay. Let's go na. Kasi hindi pa siya tapos. Oh. You done? Ano daw to? You done na? Okay, let's go. Ayan. Yun lang naman sadya namin, yung ATM machine dyan. Tapos, harap namin dito ay yung subway. Sabi ni Mixo, Mama, gutom ako. Sabihan ko naman siya na meron kaming pagkain sa bahay, hindi namin kailangan bumili. Unahin nga natin kainin yung ano meron tayo sa bahay na. Yes. Yo, now we go to Gutin. Now we go home and then we eat. Okay? Okay, good boy. Mama. Oh, what's that? Sus. Careful, you won't hurt your feet, huh? Yo, it's very, very hard because it's already like a stone. Oh, let's remove it. Kay maanuhan ato sakyanan. Ang tigas niya, no, parang ng bato. Oh, get inside na. Come here na. Kay malakas ang hangin. Hindi naman siya masyadong malamig. -2 lang, pero itong hangin ang nagpapalamig. Come here, Mix. Okay. Aki. Oh, yung si Mixo natin ba? Kinalkal niya agad yung grocery natin na mura. Ito, nagpalagay agad sa oven. Ininit ko na siya kasi sobrang lamig niya. Kaya itong mga nakuha natin. Oh, my carne! Tapos sausage. And then, tinapay. Tapos, merong salad. Ayan, pwede ko dalhin to bukas sa work. Tapos, merong sausage na ganito. Nak, do you want this? You want because there are makara, your eyes. There have yogurt. Uy, may chicken again. May chicken na. May chicken again. Oh, nakatatlong chicken tayo. Tapos, ano to? Kaura yogurt. Yogurt pa din siya. Then, liha macaroni. Meat macarons. Tapos, meron ding ano to? Yogurt? Yogurt din. Dami namang yogurt nito. And then, protein. Ayan. Ito, masarap to siya. Ito, ano naman to? Para to siyang dessert yata. Hindi ko pa to natikman. Okay lang naman yung 10 euro natin. Makakasave na din tayo nito kasi may tatlong karne. Ang karne pa lang nito, 12 euro na to kasi isang packet nito ay nasa something 4 euro yung mga ganito. At least, okay pa din siya. Sa halagang 10 euro natin na pag-grocery. Si Pars natin, mamaya pa yun siya ba? Alam niyo po ba si Mixo kanina, nung paalis na kami papuntang daycare,
at papunta ako ng work. Kinatid ko nga siya. Sumasakit yung puso ko kanina kay Mixo. Yung parang ako yung naiiyak sa ating Mixo dahil nung paalis na kami, si Mixo natin, naluluha siya dahil sabi nga niya, namimiss niya yung kanyang easy Pars kasi natin been working, tapos yung schedule ng work niya ba for how many days yung kami yung nauuna umalis ng bahay, tapos pag uwi namin dito wala si Pars, and then minsan tulog na si Mixo natin nung dumadating si Pars, kaya hindi sila nag-aabot. Kaya yung ako yung naano kay Mixo natin na may iyak talaga siya kanina for the first time nung naluluha si Mixo, and he keep saying na I really miss you. And then yung parang nahihiya siya magsabi sa tatay niya. Yung pakiramdam niya siguro na iniiwasan siya ng kaniyang tatay. Ay nako. Kaya tuwing ano talaga umaga, pag mga 8:00 na gumigising si Pars para mahag-hag niya si Mixo. Pero si Mixo natin hindi pa enough yung 30 minutes kasi nagmamadali kami ng 8:00. Kailangan 8:20 makalabas na kami. Yes? What? Wait, you have this? Oh, I put it. You don't want it. You don't want it? You want water? It's yogurt. Yogurt. Do you want yogurt? Tapos meron pala ako dito lumpia. Yung ka-workmate ko, nagluto siya ng lumpia, dinala niya. And then inoffer niya sa akin. And then sabi ko, akin na lang, iuwi ko sa bahay at initin. Saan na yun? Masarap kasi tong lumpia initin sa oven ba kasi mag-crispy talaga siya. Dahil pag dun mo siya initin sa microwave, hindi siya mag-crispy, magkunat. Wait! Yan, nakaupo na yung ating Mixo doon. No? Gutom talaga to siya. Ay. Tapos kanina, ino-offer ko sa kanya yung pagkain. Ayaw naman niya. Ano na, Mikael? Huy! Grabe to. 8:00 na, pero nagkakape pa din ako. Kasi mamaya, mag-workout ako. Yung ating mga tanim na malapit dito sa battery or yung sa heater, ang bilis niyang mag-dry. Ayan, hindi na siya basa. Mabilis talaga siya kasi malapit dito sa heater. Ayan. Pero mamaya, diligan ko yan. Si Pars, bago umalis, papuntang work, in-install niya muna yung cabinet natin dito. Ayan, oh. Natuwa ako kanina nung makita ko. Kunti na lang ay tapos na. Ang hindi na lang nailagay yung pinto, tapos yung dito, oh, yung parang layer niya. Ha? Mita? It's new cabinet. Mas maliit talaga siya kaysa dito, oh. Ito kasi straight lang siya, yung bago natin na binili. Tapos yung luma, meron siyang design na parang paganyan. So parang ang laki niya tignan. Ito, maganda talaga to dyan. Finally, maanuhan na din natin yung ating sala, madedecorate. And then siguro bukas or next day, ang gagawin ko na naman dito yung ating Christmas tree. Yung tanim, ililipat natin. Ewan ko kung saan ko pa yan ilagay. Basta, ang Christmas tree, ang plan namin ni Pars ay dito. Dito siya itatayo. Tignan natin yung mga tanim kung saan ilagay. Tapos itong laruan ni Mixo. Meron talaga akong box dito sa sala para sa kanyang laruan. Dahil hindi naman laging naglalaro si Mixo doon sa kanyang kwarto. So, sabi ko kay Pars, yung isang box ay dito yan sa sala para pag tapos na maglaro si Mixo, merong box na paglagyan sa mga laruan niya. Ay, daming laruan ng ating Mixo.
Sabi ko kay Pars, tama na kasi ang dami. Hindi niya na kailangan yung iba eh. Yung iba hindi na nga nalalaruan eh. Tapos puro lang naman truck. And then iba-iba ang mukha. Ayan. Meron pa akong tiklupin. Yung tiklupin ko talaga no, hindi matapos-tapos. Nung ano na lang yan, yung mga underwear, mga medyas, hindi ko pa na tiklop dahil tuwing uwi ko talaga ay grabe yung pagod ko. For sure sa ano manggod to ba? Sa panahon dito, yung weather namin na madilim, lalabas tayong madilim, uwi tayong madilim, hindi na tayo naaarawan or naliliwanagan, Diyos ko. Kaya ang ending nito, ang luspad natin, yung namutla na ba? Kasi tuwing lumalabas tayo at pumapasok sa bahay ay madilim. Ngit-ngit na ba? Kasi minsan, lumalabas kami ni Mixo, 8:30, madilim. Yung paliwanag pa lang siya, tapos umuwi kami ni Mixo, mga alas 5 na, o di kaya 4:30. Ano na sa labas? Madilim na talaga. Kaya sa mga nagsasabi dyan na tao, ano ako, gala dito, gala dun. Wala rin din naman kaming gagawin sa bahay. Gaya nito, galing sa work. Anong gagawin namin ni Mixo dito sa bahay? Maliban sa maglinis ako. Maglinis ka nga, magligpit ka nga ng kalat. Maya-maya may kalat na naman kasi may bata. Yung importante lang talaga sa akin na yung kusina, yung mga hugasan, may pasok sa dishwasher. Kasi pag hindi may pasok yan, hindi malagyan ng tubig sa planggana, mangangamoy. So, yan lang yung importante. Yung sa sala, pag may free or may time, ayan, makapagligpit. Pero pag yung ano talaga kusina, gusto ko, medyo maaliwalas yung kusina kasi dito tayo kumakain. Ang hygiene yan pagdating sa pagkain. Pag hindi natin niligpit, di ba, yung mga pagkain na mangamoy. O, tingnan nyo po. Nakapagligpit na ako. Pero ang Mixo natin, dinala na naman niya yung mga laruan at mga sapatos dito. Pero yung mga hugasan dyan, na ipasok ko na kanina sa dishwasher at nakapaghugas na din. Inon ko yan kanina and then pag uwi ko kanina, habang kumakain si Mixo, in-empty ko. Naglinis-linis din konti. Ganyan lang yung buhay natin dito. Bakit yung tenga ko parang ang init? Umiinit yung aking tenga. Ano oras ka uwi yung ating Pars? 9 uuwi yung ating Pars. And then pagkadating ng ating Pars, ako ay mag-gym dahil namimiss ko na mag-gym. Every other day kasi ako nag-gym eh. 3 times a week lang naman. Hindi naman importante everyday ka nag-gym. Ang ganda. Yung ano, kanina ko pa yan tinitignan yung ating cabinet yan dyan ba? Tapos yung pinto niyan, puti din. Kasi alam niyo naman, mahilig ako sa puti. Parang hindi man nabagay yung cabinet natin. Maganda po ba? Dito sa sala natin. Kasi ang gusto ko sana is yung plain white. Pero sabi ni Rosalie, maganda daw yan. Sige, tinulungan ako ni Rosalie na yan lang daw ang piliin ko. Yan naman pinili ko. Pero alam niyo naman ako, white is white. Pero minsan din, pag sobrang white na lang dito sa bahay, parang wala na din kabuhay-buhay kasi puro na puti. Okay din siguro yung may brown konti, may black konti, yung parang colorful. Pag sobrang colorful naman, hindi din masyadong maganda. Pero much prefer ko talaga yung puti. Yung ano lang natin, yung wall, ay medyo ano siya, yung parang may pagka beige ba to kulay nito? Hindi namin to pwedeng palitan kasi alam nyo na, kasi yung buong bahay namin ay naka-wallpaper. Tingnan nyo po, o diba? Whole sala natin ay naka-wallpaper. Pati yung dun sa hallway natin. Tapos yung kwarto ni Mixo. Ang hindi lang wallpaper dito ay yung aming kwarto. Dati wallpaper yan. Pero nag-request ako kay Pars na pinturahan ng green. Pagkadating ko dito sa Finland, 2016, ang kwarto namin ay sobrang green. Kaya lang, hindi pala siya maganda. Nagsawa na ako siguro mga 2 buwan. Maganda naman yung green, pero masakit siya sa mata. As in, green talaga. Kasi nung una, favorite color ko is green. Kaya lang, parang nagmamatured ako.
gusto ko na lang ng puti kasi yung puti, it means simplicity. So, gusto ko na lang siya white. Kaya, pagdating sa damit, mas gusto ko manamit ng puti dahil hindi ko alam paano ibagay yung kulay sa sarili ko pag ibang kulay like mga orange, yung black okay pa, pero yung pagdating sa ibang kulay like orange, pink, blue, violet, parang hindi siya kulay ko. As in, iba yung paningin ko, hindi ako naghagandahan sa attire ko basta hindi puti. As long as meron akong suot na puti, kontento ako. Pero pag yung orange tapos pink, ewan, parang nasisilawan ako sa kulay ko. Kaya, usually, mga nakikita nyo sa akin ay white. Fab color ko po talaga ang puti. Dati pa, kasi sa Pinas, nung bata ako, sobrang itim ko po. Dahil, taong araw, alam nyo po yung elementary pa tayo, mahilig magbilad sa araw, takbo dito, takbo doon, laro, yung tagu-taguan, tapos yung, yung mga larong pang 90s dati, nakalimutan ko na madami basta yung lunchtime, andun kami sa playground naglalaro. So, sobrang itim ko talaga, as in, kung tawagin nila ako ay nigra. Tapos, nung nag-high school naman, ang adik ko ay yung maligo ng dagat. So, every weekend, pag walang pasok, andun ako sa dagat. So, hanggang lumaki ako, na nag-asawa, as in, sobrang itim ko. Kumbaga, ang layo ng aking balat dati at ngayon. Buti na nga ngayon ay nagputi-puti na. Pumuputi pala ako pag hindi nagbabad sa araw. Kasi pag summertime naman dito, pag babad na babad ako sa init, kahit si Mixo, yung balat namin sobrang brown. Pero nowadays, puti na siya. Kaya pag uwi namin sa Pinas, beach is life tayo doon kasi paladagat po talaga ako. How about hot dog? Ay, nako. Kanina, ang daming kinain ng ating Mixo. Ngayon naman ay gutom siya. Gutom ko nga siya ng hotdog. Ito, gusto niya yung hotdog natin. Buti na lang merong stock dyan sa Asian shop namin. At alam niyo po ba na mas gusto ni Mixo yung hotdog na i-boil kaysa yung prituhin o ilagay sa oven. I don't know why, pero yun ang napansin ni Pars kasi nung tinirituhan ko siya, ayaw niya, hindi niya kinain. Pero nung si Pars ang nagluto at nilagay niya sa ganyan ba pinakuluan niya, magustuhan ng ating Mixo. Ilan lang pala to? Ay, 4 lang pala to. Hatiin ko na lang, okay na siguro tong dalawa. Mapala hotdog talaga to si Mixo. Ay hotdog or sausage to si Mixo. Kaya pag uwi natin sa Pinas, naku, maka everyday hotdog ang ulam ng ating Mixo. Pang almusal. Hindi pa naman yan mahilig sa rice. Lang dalawa ni Pars. Okay pa si Pars kasi kumakain talaga siya ng rice. Si Mixo natin, bihira lang yan kahit ofiran ko yan. Hindi talaga yan siya everyday kumakain ng rice. Same nung katrabaho ko ba yung Thai. Yung anak niya, same din, half Thai and half Finnish. Hindi daw pala kain ng Thai food. Pero, pagdating sa Finnish, kumakain daw talaga. Naiinis siya kasi pag nilulutuan niya daw ng Thai food, hindi daw kumakain yung anak niya. Finnish na Finnish talaga, nasanay lang. Ang tigas. May ano pa pala to may plastic. Sana maaga si Pars makauwi para maaga din ako makapunta ng gym. Para maaga din ako makatulog. Makatulog lang ako ng 7.5 to 8 hours sa isang araw. Okay na ako niyan. Odota, hotdog coming. Yes. Hot dog is coming. Yes. 10 minutes. And the hot dog is ready. Okay? No ka dyan.
Luto na ang hotdog ni Don Mixo. Nag-aabang na si Don Mixo natin. Asa na daw ang mahiwagang hotdog. Coming na Don Mixo. Don talaga. Bakit Don? Wala lang. Don lang tawag ko sa kanya. 2 piraso lang ng hotdog ang binoil ko. Cheese pala to. Oh, may cheese pala to sa gitna. I don't think so if magugustuhan to ni Mixo. Kasi hindi siya masyadong mahilig sa cheese ba na yung ilagay sa mga ganito. Pero pag yung cheese na yung pika-pika, gusto niya. Pero pag yung ganito, I don't think so. Sana lang talaga magustuhan to ng ating Mixo. Para hindi masayang. Hindi talaga siya masayang pag ayaw niya ako ang kakain niya. Yes, Mixo, coming. Okay. Come here na. You come na. Do you want bread? No. No? Just like that? Yes. You sure you don't want bread? Yeah. Lagyan ko na lang siya ng tinapay. Pick up the trash bags. Then we toss them in the hopper. And last, keep Tinapay. That. Ayala. Now come on, You don't want? let's go collect some garbage. Ayaw I mo. know. Let's look for trash. All of them. Okay. Did you see a trash bag? Sige na. Eat now and then I will prepare you to sleep. I will put you to sleep. Para maabot imong easy, ako ay going na sa gym. Ay, nagising-gising din ako sa unti. Nagkape ako, hindi nagising. Charge ko pala yung ating cellphone para bukas ay makapag-edit tayo. Nadala ko ba yung ating cellphone? Baka andun sa sasakyan. Nakita ko kasi yung kanina sa sasakyan ay andito. Dito lang naman ako. Sa Samsung na isa. Lumang cellphone ni Pars. Mamaya, pag after ko mag-gym, at hindi ko na kaya talaga mag-edit. Bukas na yan ng umaga. Basta makatulog lang ako ng mga 11 and then gising ako ng 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O mga 7 hours din ako makatulog. Dumating na din si Pars. So ako ay nakakaalis na. Tapos ayun sila oh. Tinututbrushan ni Pars yung kaniyang baby. Ayan. Pinalitan ko na ng damit si Mixo. Bago dumating pa si Pars. Kasi nga ang plan ko pagkadating niya, lalabas ako ng bahay para mag-gym. Kaya lang, binigyan ko muna siya ng konting time para makapagpahinga dahil pagod siya today. More than 10 hours din siya nag-work. Bye-bye. Bye-bye. Yo. So, ito na nga. Aalis na ako. Tayo mag-workout na tayo dyan. Mars, ang ingay mo Mars. Yung mga kapitbahay mo dito tulog na. Labas na tayo. Sa labas daw ay umuulan na naman ng snow. Tapos na ako mag-workout. At ako'y uuwi na. Dalawa na lang kami dito. Hindi na ako nagpunta doon sa changing room namin. Dahil ako ay tinatamad na. Dito na lang ako sa malapit sa pinto ba. Kanina pagdating ko, meron lang isang lalaki na nag-workout. Tagal-tagal din siya. Parang mga 15 minutes lang din siya kakaalis. Tapos meron ding sumunod. Safe naman dito. Mag-workout ng gabi. Wala namang mananakit sa'yo dito or kung ano. Dahil lahat ng side dito ay merong CCTV. Yeah. At dito rin sa Finland, bihira lang din ang rape. At wala pa din akong nabasa na news na merong rape na nangyayari dito sa Finland. Kasi nga ang Finland ay very safe country. So, merong isa dun.
Ayun, napakatahimik. Gustong gusto ko dito pag mga ganitong oras, yung mga after 8, kasi wala na talagang tao. Meron na lang siguro 4, 5. Ayan. Wala kang kaagaw sa mga equipment kasi konti lang kayo. Mga bandang alas 4 hanggang alas 7 ang daming tao dito. Kati yung aking muka, kailangan na yata natin maligo, Mars. Ay. Natawa ako nun ba? Nung may pinakita akong sabon sa inyo, sabi ko, scalp. Ang scalp pala ay yung bunbunan. Sorry lang po. Tao lang po tayong nagkakamali. Hindi po tayo perfect. Doon ko lang din na-realize nung may nag-comment, Mars, yung scalp is bunbunan. Alam ko naman po yung tawag yung kaspa ay dandruff. Alam nyo na po minsan, nakakalito na din po sa mga pinagsasabi ko. Yung loading na kaminsan ba sa dami ng pinagsasabi ko sa inyo. Hindi ko na maalala kung ano yung pinagsasabi ko. Hindi ko na napansin ano pinagsasabi ko. Ayan. Oops. Ang ganda talaga nito ay. May bit-bit akong ganito pauwi ng Pinas para sa mama and daddy ko ba. Kasi nga matatanda na sila. Para pag nagsuot ng sapatos ay very easy. Ayan. Ayan o. Ganituhin mo lang yan siya. Ayan. And pasok. Ayan. O diba? Very easy. Bili ako niyan para easy ang life. Ay naku. Diyos ko. Late na ako nag-workout. Dumating ako dito 9:30. Hindi pa ako inaantok. Nawala yung antok ko nung dumating ako dito. Ngayon, nagka-energy tayo, besh. Ay, Mars pala, Mars. Mga beshi pala yun ni Cars. Ang ano? Aray. Ang lakas na naman ng snow sa labas. Ayan, magalas 11 na. Dahil hindi pa ako inaantok. Kasi maliligo pa naman ako. Ako ay mag-i-edit na lang para hindi ko na kailangan gumising bukas ng alas 6. Gising siguro ako bukas ng alas 7. Hala, grabe na talaga. Ayan ang snow. Let it snow. Let it snow. Diba ang liwanag? Basta merong snow. Pag walang snow, sobrang dilim. Tingnan nyo po ha. 1 oras at kalahati lang tayo doon sa loob. Pero yung sasakyan natin ay makapal na naman yung snow niya. Hay nako. -5 pa naman. Tanggal na nga lang ako ng snow. Samahan nyo po ako. Gabing-gabi, si Maring Queenie nyo andito sa labas. Kaya, yan o, yan yung delikado mag-drive. Yung makapal ang snow. Dahil kanina nag-melt yan. Tapos, biglang nag-minus. And then titigas. And then snow na naman. Kaya, delikado po yan siya. Ayan, mag-init muna tayo ng sasakyan. Pa naman akong dalang gloves, ang lamig-lamig. Fresh from the bat. Uy, easy already put the Christmas calendar for Mixo tomorrow. If you're looking Huh? tomorrow morning, the number 1 Hmm? found the right side. Number 1. Number 1. Asan man number 1? Right Mühürü side. mühürü. Right side. Mühürü. Ah! So you don't need to spend your time. Yeah. Lucky. Now the one is in this side. And then next day is 2. Ayan. Did Mixo see this? No? Not yet.
No, Mixu was sleeping when I did. Mm. It's a surprise for tomorrow. Oh, it's a surprise for our Mixu. Ayan, dyan lang yan siya para bukas mabubuksan ng ating Mixu. Ayan, ang easy naman talaga. Ang easy talaga. Mahal na mahal yung ating Mixu. So, na-miss nila yung isa't isa kanina pagdating ni Pars. Si Mixu biglang tumakbo dun kay Pars. Tapos si Pars biglang tumakbo kay Mixu natin. At ako din, tumakbo din. Kasi na-miss ko. Pabebe yan, Mars. Hindi bagay, Mars. Huwag kang pabebe, Mars. Wala, uy, grabe. Grabe yung labas natin. Hala, maglagay pala ako ng tubig sa mga tanim natin. Hindi na yung aking pagkain dito ay kailangan ko ilagay sa ref. Kanina, umaga, sabi ko kay Pars, pwede mo ba ako lutuan ng rice? Dahil marunong na yan si Pars natin magluto ng rice talaga. Tapos yung kuhang-kuha na niya yung pagluto ko. Nagmamadali kami kanina ni Mixu. Naiwan nga yung aking baon kanina dahil walang rice. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong lutuan ng rice? Pagdating namin kanina, na high blood ako kasi wala akong nakitang kaldero. Pero, nung makita ko na in-install niya yung ating cabinet sa sala, nawala yung aking high blood. Naintindihan ko siya. Kaya bakit hindi nakapag luto ng kanin. Kasi meron siyang ginagawa. Kanina daw, hindi niya napansin yung oras. Pagtingin niya, muntik na siyang mali. Kasi naligo pa siya, pinagpawisan siya. Nag-install ng ating cabinet. Almost 2 hours niya daw yan in-install ba? In-install, tama ba? Install or binuo ba? Ano ba tawag niyan? Ano ba tamang words niyan? Yung cabinet natin. Ayan, yung ating mga bulaklak. Lagay ko lang dyan. Para makainom ng tubig. So, tinanong ko siya kanina, bakit pagdating niya? Sabi ko, bakit di ka nag-boil ng rice? So, ayun na nga. Kunento niya sa akin. Muntik na siyang malate dahil sa cabinet. So, pinatawad ko na siya. Hindi. Naintindihan ko naman kung bakit hindi siya nakapag luto ng kanin. Nung makita ko yung cabinet dyan, alam ko mahirap yan ilagay. Huwag kang mag-ingay, Mars, dahil yung ating Mixu tulog na. Hala, kailangan ko na pala bumili ng sabon para sa dishwasher at sabon na panghugas talaga ng plato. Paubos na, oh. Kunti na lang. Maglista ako sa cellphone kasi baka bukas daanan ko bilhin yung mga wala kami dito. Meron namang mga pagkain pa. Hindi ko kailangan bumili ng pagkain dahil madami tayong stock na pagkain dito. Kainin muna natin para hindi tayo magtapon. And we will end our vlog para makapag-edit po ako ng ating video. So, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next one. Good night po sa inyong lahat.